Kabanata 1951. Inilabas ni Severin ang kanyang Dragonstone Furnace. Ang maliit na kalderong kasya sa palad ay agad na lumaki hanggang sa kasing laki ng isang gilingang bato nang ito ay lumitaw. Ang mga ukit na nakaukit sa mga dingding na tanso ay nagsimulang magliwanag, at isang puting apoy ang nabuo sa pamamagitan ng espiritual na kapangyarihan ni Severin. Sa isang iglap, ang buong kaldero ay naging nag-aapoy na pula, at ang temperatura nito ay sapat na mainit upang sunugin ang hangin sa paligid. Matapos niyang magawa ang mga kinakailangang paghahanda, sinulyapan ni Severin si Emery na nasa malapit. Kaagad na naglabas si Emery ng isang maliit na kaldero na kasya sa palad mula sa kanyang storage ring nang siya ay lumapag. Ang apat na paa nitong kaldero na kulay ube ay may mahihinang ukit at agad na nagliwanag ng daluyan niya ito ng espiritual na kapangyarihan. Sa loob ng wala pang isang minuto, ang lilang kaldero ay nilamon ng malalaking lilang apoy, at ang enerhiyang ibinubuga nito ay maihahambing sa ika-9 na antas na espiritual na kagamitan. Ang nagbabagang alon ng hangin ay sumakob sa espasyo sa paligid, na humihigit pa sa aura at temperatura ng Dragonstone Furnace ni Severin. Ramdam ni Severin ang matinding init kahit 3 metro ang layo niya mula kay Emery. Nanliit ang mga mata ni Severin habang masusing inoobserbahan ang lilang kaldero at nag-isip kung ito ba ay isang 4 na silid na kaldero. Ang Dragonstone Furnace niya ay nasa antas na ng isang espiritual na sandata, ngunit ang mga apoy na nalilikha ng kaldero ni Emery ay lubhang mas malakas kaysa sa kanya. Batid ang malinaw na agwat sa pagitan nila, nanatiling kalmado si Severin at iniwas ang kanyang tingin. Naniniwala siya sa kanyang kakayahan na magwagi sa kabila ng kalidad ng kaldero ni Emery. Ang paglitaw ng kakaibang kalderong iyon ay nagdulot ng kaguluhan sa mga manunood. Hindi ba iyon ang Purple Cloud Furnace, isa sa 3 pangunahing kaldero ng ika-6 na bundok? Isa itong 4 na silid na kaldero na kapantay ng isang ika-9 na antas na espiritual na sandata. Pinapataas nito ang antas ng tagumpay ng 20%. Narinig ko na ang kaldero na ito ay hindi lamang isang 4 na silid na kaldero, kundi konektado rin sa apoy ng lupa. Babawasan nito ang konsumo ng espiritual na enerhiya ng alchemist. Maaaring mahirapan si Severin matapos ilabas ni Emery ang kayamanang ito. Ang isang dekalidad na kaldero ay lubos na nagpapalakas sa kakayahan ng isang alchemist, at pinapahusay ang kanilang tsansa ng tagumpay at pinapaliit ang pagkawala ng espiritual na enerhiya. Hindi naging ganoon ka-optimistiko ang mga manunood sa tsansa ni Severin matapos ilantad ni Emery ang Purple Cloud Furnace. Napakunot ang noo ng mga nakatatanda habang nakalutang sila sa himpapawid sa itaas ng Alchemy Tower. Si Ferland, sa partikular, ay tumingin ng walang emosyon kina Daniela at Justed at nagsabi na hindi niya inakalang handa silang ibigay ang Purple Cloud Furnace sa kanilang alagad. Ang Purple Cloud Furnace ay isa sa 3 pangunahing 4 na silid na kaldero na pag-aari ng ika-6 na bundok. Kilala ito dahil hindi lamang ito isang kaldero ng elixir, sapagkat hinulma ito gamit ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng ika-9 na antas na espiritual na sandata. Dahil dito, maaari rin itong magsilbing sandata sa oras ng krisis. Maaaring hindi makita ng karaniwang tao na kapakipakinabang ang kakayahan ng Purple Cloud Furnace sa labanan, ngunit ang halaga nito para sa isang alchemist ay hindi maaaring maliitin. Pagkatapos ng lahat, pinapataas nito ang antas ng tagumpay ng 20%. Sa pagpapahintulot kay Emery na gamitin ito, hayagang binigyan ni Daniela si Emery ng malinaw na kalamangan laban kay Severin. Alam na itinuring ni Ferland na medyo hindi patas ang kanyang ginawa, walang hiya nang umiti si Daniela at nagsalita. Ipinilit daw ni Emery na gamitin ang kanyang kaldero dahil natatakot itong matalo. Hindi ikinatuwa ng mga nakapaligid na matatanda ang sinabi ni Daniela, sapagkat pakiramdam nila ay samobra siya sa pagprotekta sa kanyang alagad. Naiwan si Ferland na walang masabi, ngunit dahil nagsimula na ang paligsahan, ang tanging nagawa niya ay manatiling tahimik at umasa na hindi masyadong mahihirapan si Severin. Samantala, kapwa ipinakita ni Raymond at Celeste ang kanilang hindi pagsang-ayon sa ginawa ni Daniela. Si Celeste, na isa ring ika-6 na antas na alchemist, ay labis na nainis sa labis na pag-aaruga ni Daniela.
Ang Purple Cloud Furnace ay isang 4 na silid na kaldero na nagpapataas ng antas ng tagumpay ng alchemist ng 20%. Bagaman tila maliit ang porsyentong iyon, sapat na ito upang posibleng makaapekto sa kalidad ng mga pills ni Emery. Lumingon si Raymond kay Celeste at nagtanong kung ano ang palagay niya sa tsansa ni Severin na manalo. Kumunot ang noo ni Celeste at napaisip, sapagkat mahirap sagutin ang tanong. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, sumagot siya na hindi ganoon kataas ang tsansa ni Severin kung magiging tapat siya. Maaaring nalampasan ni Severin si Emery sa ranggo ng Alchemy Tower, ngunit nananatili ang katotohanan na si Emery ay alagad ni Daniela. Ang dagdag na paggabay na natanggap nito, at ang dekalidad na kaldero na pinahintulutan siyang gamitin, ay mga salik na tila pumapabor kay Emery. Ayon sa pagtataya ni Celeste, kahanga-hanga ang pambihirang talento ni Severin sa alchemy at ang kanyang tagumpay na marating ang ika-6 na palapag ng Alchemy Tower sa loob lamang ng kalahating taon. Gayunpaman, ang magwagi laban kay Emery at sa Purple Cloud Furnace ay maaaring mga ilangan ng kakayahan ng isang ika-6 na antas na katamtamang ranggo na alchemist. Wala pang kalahating buwan ang lumipas mula nang pumasok si Severin sa ika-6 na palapag, at masyadong maikli ang panahong iyon upang maabot niya ang ganoong antas ng husay. Maging si Celeste, na may likas na talento sa alchemy, ay inabot ng 3 buwan upang makagawa ng isang ika-6 na antas na katamtamang ranggo ng pills tulad ng Crystal Spring Pill matapos niyang pumasok sa ika-6 na palapag. Kumunot ang noo ni Raymond at nagsabi na marahil ay dapat na siyang maghanda na madismaya sa araw na iyon. Inakala niyang magkakaroon siya ng pagkakataong masaksihan ang kakayahan ni Severin, ngunit ang pagkatalo ay tila ang pinakamalamang na mangyari ngayon. Narinig niya ang tungkol sa postahan nina Emery at Severin. Kung matalo si Severin sa paligsahan, mapipilitan itong isuko ang posisyon ng core disciples. Kapag nangyari iyon, mawawalan ng saysay para kay Raymond ang manatili pa. Habang iniisip ni Raymond ang pag-alis, umalangaw ang boses ni Ferland sa buong lugar. Ngayon na pinapagana na ninyo pareho ang inyong mga kaldero, opisyal nang magsisimula ang paligsahan. Itaas ni Ferland ang kanyang kamay at naglabas ng daan-daang ika-6 na antas na mga materyales mula sa kanyang storage ring. Maingat niyang inayos ang mga ito sa gitna ng bukas na lugar. Bilang saksi na inanyayahan na mamuno sa paligsahan, hindi lamang siya responsable sa pagpapanatili ng kaayusan kundi pati na rin sa pagbibigay ng mga kinakailangang materyales. Sa pagtanaw sa mga halamang gamot, agad na kumilos si Severin at itinaas ang kanyang kamay upang simulan ang proseso ng paggawa ng Crystal Spring Pill. Matapos kunin ang mga kinakailangang materyales, agad na pinalawak ni Severin ang kanyang banal na pandama at pinaggana ang apoy sa ilalim ng kaldero. Nang maabot na ang nais na temperatura, itinaas niya ang kanyang kamay at binuksan ang takip gamit ang telekinesis bago isa-isang ilagay ang mga materyales sa loob. Nagulat si Celeste nang makita niya ang pagpili ni Severin ng mga materyales. Bulaklak na violet sun na 1,000 taon na ang tanda at snow lotus na 2,000 taon na ang edad. Hindi ba ang mga materyales na ito ay ginagamit sa paggawa ng Crystal Spring Pill? Ang Crystal Spring Pill ay isang 6th grade medium rank pills na nangangailangan ng mahigit 20 sangkap, kaya isa ito sa mas mahirap na recipe. Bagaman walang magiging problema si Celeste bilang isang 6th grade high rank na alchemist, nagtaka siya kung sinusubukan ba ito ni Severin dahil naabot na rin niya ang antas na iyon. Gayunpaman, hindi niya maisip kung paano yun nangyari gayong kalahating buwan pa lamang ang nakalipas mula nang marating ni Severin ang ika-6 na palapag ng Alchemy Tower. Napakahirap ng Crystal Spring Pill, at isang bigong pagtatangka lamang ay maaaring magbigay daan kay Emery na makahabol sa tulong ng Purple Cloud Furnace. Samantala, muntik nang umalis si Raymond nang mapansin niya ang naguguluhang ekspresyon ni Celeste. Bilang isang pangunahing alagad, pamilyar siya sa Crystal Spring Pill at nauunawaan niya ang mga hamong kinakaharap ng isang ika-6 na antas na alchemist sa paggawa nito. Binibigyang diin ng mga patakaran ng paligsahan ang paggawa ng mas mataas na kalidad na pills, na madaling maunawaan ng sinuman. Kapwa naguluhan sina Raymond at Celeste sa piniling pills ni Severin, at lalo silang nausisa nang makumpirma nilang sinimulan niya ang Crystal Spring Pill.
Karaniwan kasi itong sinusubukan lamang ng mga ika-6 na antas na mababang ranggo na alchemist pataas. Ngumiti si Raymond at marahang nagsalita na mukhang magiging interesante ito. Kapareho rin ng kanyang ekspresyon si Daniela, ang ika-7 antas na alchemist at tagapagbantay ng ika-6 na bundok. Ganito rin ang hitsura ng iba pang matatanda at mga peak master. Naging seryoso ang mukha ni Daniela habang pinag-iisipan niya ang kakayahan ni Severin sa alchemy. Sinusubukan niya ang Crystal Spring Peel. Nakagawa na ba siya ng pambihirang pag-angat tungo sa ika-6 na antas na katamtamang ranggo na alchemist? Nakatuon ang pansin ng lahat kay Severin habang sinisimulan niyang likhain ang ika-6 na antas na katamtamang ranggo na Crystal Spring Peel. Mabilis kumilos ang kanyang mga kamay, walang pag-aalinlangan na inilalagay ang bawat material sa kaldero ng may matinding konsentrasyon. Ang kanyang kalaban na si Emery naman ay piniling linangin ang ika-6 na antas na katamtamang ranggo na Qingling Peel. Sa paggabay ng kanyang guro, mas maaga siyang nakagawa ng pag-angat tungo sa ika-6 na antas na alchemist. Sa 20% pagtaas ng tsansa ng tagumpay mula sa Purple Cloud Furnace, kumpiyansa niyang hinarap ang hamon ng paggawa ng ika-6 na antas na katamtamang ranggo na peels. Ang kalidad ng peels ay hinahati sa 4 na antas: mababa, katamtaman, mataas, at elite. Ang mga gintong guhit sa loob ng natapos na peels ang nagsisilbing batayan ng kalidad para sa mga hindi alchemist. Dahil ang proseso ng paggawa ay nangangailangan ng paghahalo ng enerhiya sa paligid at ng sariling asensya ng buhay, ang bilang ng mga guhit ang tumutukoy sa kalidad ng peels. 1 hanggang 3 gintong guhit ang nangangahulugan na mababa ang kalidad. 3 hanggang 6 ay itinuturing na katamtaman ang kalidad, o sa simpleng salita, ang pinakamababang pamantayan para sa karaniwang peels. Ang may 7 hanggang 8 guhit na mataas na kalidad na peels ay mas bihira, at ang may 9 na guhit ay walang duda na tunay na elite na kalidad. Namangha ang mga manunood sa bukas na lugar sa bilis ng pagpipino ng 2 kalahok. Napakalaki talaga ng agwat sa pagitan ng mga karaniwang tao tulad natin at ng mga henyo tulad nila. Wala pang kalahating oras ay nakagawa na sila ng ika-6 na antas na peels. Napansin ba ninyo na 3 peels na ang ginagawa nila ngayon? Nagsimula sila sa 1, pero ngayon ay triple na agad ang bilang. Isang napakalakas na bilis ito na dapat katakutan. Maraming mga alagad ang napabulala sa paghanga. Marami sa kanila ang dati nang sumubok mag-aral ng alchemy sa Alchemy Tower. Ngunit ang pagpapataas ng antas ng tagumpay sa kakayahan sa alchemy ay nakakamit lamang sa pamamagitan ng walang sawang pagsasanay. Ang mga henyo tulad nina Severin at Emery ay nasa ibang antas kumpara sa karaniwan. Nagpatuloy ang proseso ng pagpipino ng peel, at ang mga katamtamang ranggo na peels na nagawa ng magkabilang panig ay hindi pa lumalagpas sa 6 na gintong guhit. Gayunpaman, si Severin ang unang nakagawa ng isang mataas na kalidad na peels na may 7 gintong guhit, dahilan upang manguna siya ng isang hakbang laban kay Emery. Nang masaksihan ang eksenang iyon, napabuntong hininga sa ginhawa ang mga taga-suporta ni Severin. Walang sapat na salita upang ilarawan ang kakayahan ni Severin sa alchemy. Tunay siyang kahanga-hanga. Oo, muli na naman niyang nalampasan si Emery. Ang mahigit 12 na matatanda na nakalutang sa himpapawid ay nakaramdam din ng bahagyang pagkagulat. Nalampasan ni Severin si Emery sa loob lamang ng kalahating araw. Si Ferland, na dati ay nag-aalala dahil sa dihadong kalagayan ni Severin, ay napangiti ng husto habang labis na humahanga sa batang alchemist. Hindi masama, mukhang tama ang aking paghusga. Tahimik na nagmamasid si Celeste na nakatayo hindi kalayuan. Ilang araw na ang nakalipas mula nang malaman niya ang pag-angat ni Severin sa ranggo sa Alchemy Tower, at lalo siyang nausisa sa kakayahan nito sa alchemy. Ang personal na pagsaksi rito ay nagpaunawa sa kanya ng lawak ng talento ni Severin, sapagkat nakagawa siya ng isang mataas na kalidad na eliksir na may 7 gintong guhit sa loob lamang ng maikling panahon. Kung magpapatuloy ito ng maayos, si Severin ay tiyak na magiging isa sa mga haligi ng Grande Uno sect sa hinaharap. Kasabay nito, tila sandaling natigilan si Daniela sa bilis ng pag-usad ni Severin. Hindi niya inasahan na siya ang unang makakagawa ng isang mataas na kalidad na peels. Inayos niya ang kanyang damdamin at nagpakita ng tiwala kay Emery.
Maaaring nangunguna si Severin, ngunit naniniwala siyang madaling makahabol si Emery sa tulong ng pagtaas ng antas ng tagumpay mula sa Purple Cloud Furnace. Karapat-dapat talaga siyang maging alagad ko, bulong ni Daniela sa sarili habang isinasaalang-alang ang pag-anyaya kay Severin sa ika-6 na bundok matapos ang paligsahan. Nakikita na niya sa isipan ang malusog na kompetisyong maibibigay ni Severin kay Emery sa hinaharap. Hindi nagtagal, pinatunayan ni Emery ang kanyang reputasyon at ginamit ang Purple Cloud Furnace upang makagawa ng isang ika-6 na antas na pills na may 7 gintong guhit. Pinuri ni Daniela ang kanyang alagad at sinabing mahusay ang kanyang nagawa. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang sinag ng gintong liwanag ang biglang sumiklab paitaas mula sa kaldero ni Severin. Napakatindi ng liwanag kaya napilitan ang karamihan sa mga nakamasid na ipikit ang kanilang mga mata o umiwas ng tingin. Isang makapangyarihang halimuyak ng gamot ang agad na kumalat sa buong lugar. Binalot ng kasabikan ng mga tao nang masaksihan nila ang matagumpay na paglikha ng isang elite na kalidad na Crystal Spring Pill. May 9 na guhit, isa itong elite na kalidad na pills. Siya ay nakagawa ng isang elite na kalidad na pills. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1955. Ang elite na kalidad na Crystal Spring Pill ay lubos na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Ang mga alagad, matatanda, at mga Pickmaster ay tumingin kay Severin sa isang ganap na bagong pananaw. Agad na nawala ang mga alalahanin ni Furland nang masaksihan niya ang Crystal Spring Pill na kasing laki ng hinlalaki na lumulutang sa harap ni Severin. Nakabuka ang kanyang bibig sa halong ng pananabik at pagkabigla habang tinitingnan ang 9 na gintong guhit sa matingkad na kulay jade na pills. Isang elite na kalidad na Crystal Spring Pill, bulalas ni Furland. Sa kabila nito, kinailangan pa rin niyang panatilihin ang kanyang imahe bilang isang mataas na antas na nakatatanda ng sekta kaya agad niyang kinalma ang sarili. Bagaman hindi niya alam kung paano nagawa ni Severin ang ganoong tagumpay, taos-puso siyang masaya sa naging resulta. Napakagaling niyang alchemist. Hindi ko inakalang magiging ika-6 na antas na katamtamang ranggo na alchemist siya ng ganoon kabilis, sabi ni Furland habang nakangiti ng todo. Si Severin ay isang talento na natuklasan niya mula sa lungsod ng Nunto at siya rin ang nagrekomenda kay Severin na pumasok sa sekta. Dahil sa pag-recruit kay Severin, ginantimpalaan siya pagbalik niya sa sekta at naitaas mula sa panlabas na nakatatanda tungo sa panloob na nakatatanda. Ang mga dagdag na mapagkukunang ibinigay bilang pasasalamat sa kanyang ambag ay nagbigay daan din upang makagawa siya ng pag-angat mula sa ika-9 na antas na Supreme Saint tungo sa ika-3 antas na Paragon. Bagaman hindi pa kasing taas ng katayuan ng isang pinuno ng Rurok ang kanyang estado, nananatili siyang isang mahalagang tao sa loob ng sekta. Dati ay nag-aalala si Furland sa tsansa ni Severin matapos malaman na pinayagan ni Daniela si Emery na gamitin ang espesyal na kaldero. Tuluyan nang napawi ang mga alalahanang iyon matapos ang malinaw na tagumpay ni Severin. Samantala, kabaligtaran naman ang ekspresyon ni Daniela kumpara sa masayang mukha ni Furland. Kitang-kita ang kanyang pagkalito habang hindi makapaniwalang bumubulong. Imposible ito. Lumabas lamang siya sa Alchemy Tower halos kalahating buwan pa lang ang nakalipas, at kulang na kulang iyon upang maging ika-6 na antas na alchemist. Kahit pa napakalaki ng kanyang talento, ang makagawa ng isang katamtamang ranggo na pills ay isa ng malaking tagumpay, lalo na ang elite na kalidad. Hindi niya maunawaan kung paano nakagawa si Severin ng ganoon kabilis na pagunlad. Sa kanyang pananaw, ang isang bagong ika-6 na antas na alchemist tulad niya ay dapat limitado lamang sa paggawa ng ika-6 na antas na katamtamang ranggo na pills. Ang ganoong bilis ng pag-usad ay hindi makatotohanan. Ang pag-unlad sa alchemy ay hindi kasing dali ng pagtaas ng antas ng lakas. Kinakailangan ng talento at praktikal na karanasan, at ang dalawang ito ay dapat magkasabay. Ang mga simulasyon sa Alchemy Tower ay mas mababa pa rin kumpara sa aktwal na karanasang may sariling paggawa. Matapos hamupa ang kanyang unang pagkabigla, unti-unting nawala ang kumpiyansa ni Daniela para sa kanyang alagad na si Emery. Natatakot siyang ang talento ni Severin sa alchemy ay maaaring lumampas pa sa kanya.
Maaaring patungo na si Emery sa pagkatalo. Si Daniela ay isang napakatalentadong alchemist sa Grundy Uno sect. Siya ang namamahala sa ika-6 na bundok at may hawak ng posisyon bilang nakatatanda sa Alchemy Chamber. Inabot siya ng kalahating taon upang matagumpay na makagawa ng isang ika-6 na antas na katamtamang ranggo na pills, at nagawa lamang niya ang Crystal Spring Pill matapos siyang maging ganap na mas mataas ang antas. Samantala, namutla sa pagkabigla si Celeste habang pinapanood ang lahat ng nagaganap. Ang elite na kalidad na Crystal Spring Pill na naglalabas ng matinding halimuyak ng gamot ay nagpalunok sa kanya ng laway. Isang bagzo ng emosyon ang damaloy sa kanyang kalooban habang marahang bumubulong. Isang elite na kalidad na Crystal Spring Pill. Paano ito nangyari? Bilang isang talentadong alchemist rin, alam ni Celeste kung gaano kahirap gumawa ng elite na kalidad na pills. Nang una siyang maging ika-6 na antas na alchemist, nagawa lamang niya ang ganitong kalidad nang siya ay nasa ika-6 na antas na katamtamang ranggo na. Si Severin naman ay lumabas lamang ng Alchemy Tower mahigit kalahating buwan ang nakalipas. Tinitigan siya ni Celeste nang may pagkagulat habang iniisip kung isa na ba siyang ika-6 na antas na mataas na ranggo na alchemist. Si Raymond, bagaman hindi isang alchemist, ay nakatayo ng nakanganga at tila nanigas ang ekspresyon. Nang sumiklab ang liwanag patungo sa langit at makita ang siyam na guhit sa pills, wala siyang pagdududa na isa itong elite na kalidad na pills. Hindi ko akalaing mas mataas pa ang talento niya sa alchemy kaysa kay Emery. Dahil sa matinding pagkabigla at paghanga, napagpasyahan ni Raymond na kailangan niyang maging mabuting kaibigan si Severin. Kasabay nito, si Emery ay nakaupo nang nakaekis ang mga binti sa harap ng Purple Cloud Furnace na hindi kalayuan kay Severin. Buong atensyon niyang ibinuhos sa kaldero ng alchemy nang may maramdaman siyang pagbabago mula sa direksyon ni Severin. Tumangala siya at nakita ang isang gintong liwanag na umaakyat sa langit. Hindi nagtagal, isang elite na kalidad na pills ang lumitaw. Karaniwan ay hindi pinapansin ni Emery ang pills ng iba, ngunit napilitan siyang tumingin muli nang mapansin niya ang siyam na gintong guhit sa pills. Sa matinding pagkagulat at hindi makapaniwala, napasigaw siya na isa itong elite na kalidad na pills at kung paano ito nangyari dahil imposible raw ito. Makikita ang kawalan ng paniniwala sa kanyang mukha, at dahil sa sandaling pagkakadistract niya, nasunog ang lahat ng materyales sa loob ng kanyang kaldero. Walang pag-aalinlangan na ang Crystal Spring Pill sa harap ni Severin ay isang elite na kalidad na pills na may siyam na malinaw na gintong guhit. Nilamon ng kawalan ng pag-asa si Emery nang mapagtanto niyang siya ay natalo. Ang talento ni Severin sa alchemy ay umabot na sa antas na higit pa sa kanya, at ang pagsubok na lampasan siya ay isang hamon na hindi na niya kayang pagtagumpayan. Binalot ng lungkot ang mukha ni Emery habang tumalikod siya kay Severin. Tahimik niyang ibinaba ang kanyang ulo habang pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Natalo pa rin siya kahit na may paggabay ng kanyang guro at ang 20% pagtaas ng tsansa ng tagumpay mula sa Purple Cloud Furnace. Tunay na tila hindi makamundo ang talento ni Severin. Hinamon niya si Severin dahil nais niyang ibalik ang kanyang reputasyon sa harap ng kanyang mga kasamahan, ngunit sa halip ay naging paksa pa siya ng libangan ng marami. Sinubukan ni Daniela na aliwin siya ngunit nahirapan itong makahanap ng tamang mga salita. Ang pagkabigo ni Emery ay nasaksihan ng buong Grundy Uno sect, at ang mapaminsalang pagkatalo ay sumira sa kanyang moral, diwa ng pakikipaglaban, at dangal sa larangan na kanyang kinagalingan. Hindi alam ni Daniela kung paano siya pinakamainam na aliwin, kaya napagpasyahan niyang yakapin ang kanyang alagad at marahang tapikin ang likod nito upang magbigay ng ginhawa. Samantala, ibinaling ng nagwagi na si Severin ang kanyang pansin kay Emery, nabatid na nais niyang tuparin nito ang napagkasunduang pastahan. Inihagis ni Emery ang isang kahon na kasya sa palad patungo kay Severin at nagsabing siya ay natalo at naroon ang mga pristine spirit pill at ang recipe nito. Iniunat ni Severin ang kanyang kamay at ginamit ang telekinesis upang hilahin ang kahon papunta sa kanya. Nang buksan niya ito, natuklasan niya ang 2 pills na kulay amber sa loob, bawat isa ay may 8 guhit. Isang guhit na lamang ang kulang upang maging elite na kalidad ang mga ito. Sa ilalim ng mga pills ay may isang maliit na plaka na naglalaman ng recipe ng pristine spirit pill. Itinabi ni Severin ang mga iyon sa kanyang storage ring.
Tiningnan niya ang nalulumbay na si Emery at pinaalalahanan siya na huwag kalimutan ang kanyang pangako. Mula ngayon, ikaw ang magiging kasambahay ko. Bibigyan kita ng ilang araw para maghanda bago ka magulat sa Pearlite Island. Pagkatapos ay umangat si Severin sa himpapawid upang sumama kina Diane at sa iba pa. May pag-aalala na nagtanong si Diane kung ayos lang ba siya. Ang paligsahan ay isang mapanganib na laban, lalo na kung isa sa alang-alang ang pambihirang kalidad ng kaldero na ginamit ni Emery. Ang 20% pagtaas ng tsansa ng tagumpay ay napakalaki, at maraming alchemist ang tiyak na mahihirapan laban sa kanya. Mabuti na lamang at si Severin ay nagwagi gamit ang isang elite na kalidad na pills. Hindi ba sinabi ko sa iyo na magtiwala ka sa akin, sabi ni Severin habang nakangiti at tinitingnan ang nag-aalalang mukha ni Diane. Matapos balikan ang mga nangyari, sinabi ni Severin sa kanilang lahat na maaari na silang bumalik sa Pearlite Island. May pumasok na inspirasyon sa kanya habang gumagawa siya ng mga pills kanina, at nararamdaman niyang maaari siyang makagawa ng isang pag-angat. Nais niyang muling pumasok sa ika-6 na palapag ng Alchemy Tower at magpatuloy sa paggalugad. Hindi hinayaan ni Severin na umakyat sa ulo niya ang saya ng kanyang tagumpay. Nakakuha siya ng mas malalim na pag-unawa sa alchemy habang ginagawa ang Crystal Spring Peel, at may pakiramdam siyang ang susunod niyang pagpasok sa Alchemy Tower ay magdadala sa kanya sa pagiging isang ika-6 na antas na mataas na ranggo na alchemist. Tumango ang grupo ng may pag-unawa, batid na ang mga alchemist ay madalas magkaroon ng biglaang kaliwanagan habang gumagawa. Bago sila umalis, pinayuhan siya ni Diane na huwag masyadong pilitin ang sarili. Pagkatapos nito, lumipad silang lahat pabalik sa Pearlite Island. Tumangala naman si Severin kay Furland na nakalutang sa himpapawid at sinabi na nagkaroon siya ng kaliwanagan habang gumagawa ng pills kanina. Mag-uusap na lamang sila sa ibang pagkakataon dahil papasok siya sa tore upang siyasatin ang kanyang hinala. Ang kanyang casual na pahayag ay nagpasiklab ng mga usapan sa bukas na lugar sa harap ng Alchemy Tower. Namangha ang mga nanunood sa kakayahan ni Severin na magkaroon ng mga kaliwanagan habang gumagawa ng pills. Lahat ba ng henyo ay nakakakuha ng inspirasyon mula sa pagsasanay sa alchemy? Kaya ni Severin na gumawa ng isang elite na kalidad na ika-6 na antas na katamtamang ranggo na Crystal Spring Peel. Magiging ika-6 na antas na mataas na ranggo na alchemist na kaya siya sa lalong madaling panahon. Mukhang hindi yun posible. Wala pang kalahating buwan mula nang unang maging ika-6 na antas na alchemist si Severin. Hindi siya maaaring umusad ng ganoon kabilis kahit gaano pa siya katalentado. Hindi ako ganoon kasigurado. Nakita ninyo kung paano natalo si Emery. Malamang ay wala nang makapantay sa talento ni Severin sa alchemy. Nabigla sina Furland at ang mga matatanda sa narinig nilang sinabi ni Severin. Maging sina Celeste at Raymond ay napakurap sa pagkagulat. Kahit si Emery, na inaalo pa rin ni Daniela matapos ang pagkatalo, ay namangha nang marinig iyon. Gaano ka ba talaga katalentado? Iisa ang tanong sa isipan ng lahat. Bagaman tapos na ang paligsahan nina Severin at Emery, nagpa siya ang mga nanunood, mga alagad, at mga pickmaster na manatili muna upang makita kung magkakaroon pa ng karagdagang kaliwanagan si Severin sa loob ng Alchemy Tower. Pumasok si Severin sa ika-6 na palapag ng Alchemy Tower at tiningnan ang mga holographic na larawan ng iba't ibang materyales sa alchemy na lumilitaw sa harap niya sa loob ng simulation. Huminga siya ng malalim at sinimulan ang pagsubok ng may matinding determinasyon. Ang mga kondisyon upang malampasan ang antas na iyon ay mas simple kumpara sa mga nauna. Ang kailangan lamang niya ay makagawa ng isang elite na kalidad na pills. Gayunpaman, ang paggawa ng pinakamataas na kalidad na ika-6 na antas na pills ay hindi madali, sapagkat nangangailangan ito ng pag-unawa sa alchemy na halos katumbas ng isang ika-7 antas na alchemist. Kung wala ang ganitong kaalaman, magiging napakabagal ng pag-unlad. Dala ng mga natutunan niya mula sa laban nila ni Emery, dahan-dahan si Severin at hindi niya masyadong pinilit ang sarili. Inihagis niya ang mga halamang gamot at materyales mula sa espiritual na halimaw sa kaldero, at unti-unting tumaas ang kanyang antas ng tagumpay sa paggawa ng ika-6 na antas na pills. Ang ika-6 na palapag ang pinakamahirap na hinarap niya sa ngayon.
Habang lumilipas ang oras, nagsimulang mamuo ang mga patak ng pawis sa noo ni Severin. Namula ang kanyang mga mata, tila isang baliw. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa proseso ng paggawa, at nagsimula sa ika-6 na antas na mababang ranggo na pills, bago lumipat sa katamtamang ranggo, at sa huli ay nagawa niya ang ika-6 na antas na mataas na ranggong pristine spirit pill. Ang mahaba at walang patid na proseso ng paggawa ay unti-unting umubos sa kanyang espiritual na enerhiya. Ang pagkapagod sa isip at espiritu ay bumigat sa kanyang kaisipan, ngunit kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagtiyaga. Pagkalipas ng 3 araw, isang sinag ng espiritual na liwanag ang sumabog mula sa kaldero at bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay. Dahil sa matinding pagsisikap, halos hingalin na siya. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at mariing kinuyam ang kanyang kamao habang kumislap ang kanyang mga mata sa tuwa. Sa wakas ay nagtagumpay siya. Isang ika-6 na antas na mataas na ranggo na pills. Ang Pristine Spirit Pill. Sa pamamagitan ng pagsisimula ng paggawa ng Pristine Spirit Pill sa simulation, ang ranggo ni Severin sa Alchemy Tower ay pumantay kay Celeste. Kapwa sila nasa ika-2 pwesto. Nabigla ang mga taong nasa plaza at agad na nag-ingay ang paligid. Nagawa niya. Umabot siya sa ika-2 pwesto sa monumentong bato. Mukhang nalampasan na ng talento ni Severin si Celeste. 2 beses pa lamang siyang pumasok sa Alchemy Tower at wala pang kalahating taon ang lumilipas. Kahit si Celeste ay inabot ng 2 o 3 taon upang maabot ang ranggong iyon, at matagal na siyang nananatili sa ika-2 pwesto. Sa tingin ninyo ba sa wakas ay maipapamana na kay Severin ang matagal nang nawawalang kaalaman sa alchemy? Mukhang hindi iyon mangyayari. Wala pang sino man ang nakarating sa ika-7 palapag, lalo na sa ika-8. Uminit ang usapan ng karamihan, at mataas ang paggalang ng lahat kay Severin. Marami ang kumilala sa kanya bilang pinakabagong umuusbong na talento ng Grande Uno Sect, lalo na ang mga nakasaksi sa kanyang kamakailang tagumpay laban kay Emery. Ang 5 pangunahing alagad tulad nina Celeste at Raymond ay kadalasang tahimik lamang at bihirang magpakita sa publiko. Iba ito sa pag-angat ni Severin sa ranggo ng Alchemy Tower, sapagkat nasaksihan ng lahat ang bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Hindi nagatubili ang mga matatanda at mga Pickmaster na humanga sa kanyang mga nagawa, at si Ferland pa nga ay tumawa ng malakas habang may pagmamalaking nagsabi na hindi masama at masaya siyang nakapag-recruit ng isang promising na talento sa sekta. Nagulat at napabulala sa paghanga ang lahat ng mga alagad sa kamanghamanghang eksenang naganap mismo sa harap ng kanilang mga mata. Wala pang 1 taon mula nang sumali si Severin sa sekta, ngunit nalampasan na niya si Emery sa ranggo, nagwagi laban sa kanya sa kanilang kamakailang labanan, at halos maabutan na si Celeste sa ranggo ng Alchemy Tower. Marami sa mga alagad ang may pribilehiyong masaksihan ang mabilis niyang pag-angat mula sa pagiging halos hindi kilala hanggang sa maging kapantay ng kasikatan ni Celeste. Ang mga matatanda, kasama ang mga alagad mula sa iba't ibang Pickmaster na hindi pa umaalis, ay napaisip ng may kanya-kanyang ekspresyon. Maging sina Celeste at Raymond ay nahirapang itago ang tunay nilang damdamin. Si Celeste, na dating walang kapantay na nangunguna sa ranggo ng Alchemy Tower, ay may bakas ng hindi paniniwala sa kanyang mukha nang makita niyang pumantay si Severin sa kanya. Ang ika-6 na palapag ay nangangailangan ng paggawa ng isang elite na kalidad na pills, at hindi yun nalampasan ni Celeste dahil nabigo siyang makagawa ng ganitong pills. Bukod pa rito, naiiba ang ika-7 palapag kumpara sa unang 6, sapagkat hindi na ito maaaring pasukin ng mga lampas 35 taong gulang. Dahil dito, halos walang sinuman sa nakalipas na 10,000 taon ang nakalampas sa ika-6 na palapag at nakapasok sa ika-7. Maging si Daniela, ang ika-7 antas na alchemist na guro ni Emery at pinuno ng Alchemy Chamber, ay nakalampas lamang sa ika-6 na palapag sa edad na 35. Dahil sa lahat ng mga salik na iyon, kinilala sa buong sekta ang ika-2 pwesto ni Celeste. Sa edad na 20, isa na siyang ika-6 na antas na mataas na ranggo na alchemist at may sapat pang panahon upang makamit ang mas mataas na antas. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang sarili bago muling tumingin sa Alchemy Tower na may halong damdamin. Halos may larawan niya sa isip si Severin na buong husay na nakatuon sa paggawa ng pills.
Matapos huminga ng ilang ulit, marahang bamulong si Celeste sa sarili na hindi niya maisip kung gaano talaga katalino si Severin kung nagawa na nitong makabisado ang paggawa ng ika-6 na antas na mataas na ranggo na pills. Lalong tumindi ang kanyang pagkabigla, lalo na't inabot siya ng kalahating taon upang makagawa ng pills na ganoong antas, samantalang si Severin ay halos 1 buwan lamang ang ginugol. Samantala, panandaliang natigilan si Raymond sa mga sinabi ni Celeste. Para sa kanya, si Celeste ang sagisag ng rurok ng talento sa alchemy ng Gronde Uno sect. Kahit si Emery ay hindi maihahambing at hindi maituturing na tunay na henyo. Sa 5 pangunahing alagad, si Celeste lamang ang nakasiguro ng kanyang posisyon dahil sa kanyang forest constitution at pambihirang kakayahan sa alchemy. Bagaman bahagyang mas mababa ang kanyang antas bilang ika-9 na antas na Supreme Saint, ang nalalapit niyang pag-angat bilang ika-7 antas na alchemist ay nagbibigay sa kanya ng respeto mula sa marami. Dahil sa kanyang kakayahan, siya ay nasa natatanging posisyon upang makabuo ng mabubuting ugnayan sa iba pang pangunahing alagad. Kabanata 1960. Ang papuri at pagkabigla ni Celeste kay Severin ay lalo lamang nagpatindi sa kamangha-manghang kakayahan ni Severin sa alchemy. Kinailangan ni Raymond ng ilang sandali upang may proseso iyon, ngunit nang muling makabalik sa sarili, mas lalo pang lumalim ang kanyang paggalang kay Severin. Sa loob ng Alchemy Tower, naupo si Severin sa sahig upang makabawi ang kanyang espiritual na lakas. Walang kamalay-malay sa kanya ang napakalaking epekto ng kanyang pag-angat sa ranggo. Ang kanyang kamakailang tagumpay sa paggawa ng isang ika-6 na antas na mataas na ranggo na pills ay nagpalalim sa kanyang pag-unawa sa alchemy, at naniwala siyang kaya niyang gawin muli ang Crystal Spring Pill na may 90% tagumpay, isang nakakagulat na bilang na magpapamanga sa mga veteranong ika-6 na antas na alchemist. Lalong tumataas ang hirap ng paggawa ng pills sa bawat mas mataas na antas, at mas mahirap pang tiyakin na mananatiling mataas ang kalidad nito. Sa normal na kalagayan, kahit ang mga ika-6 na antas na mataas na ranggong alchemist ay may 50% tsansa lamang ng tagumpay sa paggawa ng Crystal Spring Pill. Ang 90% tagumpay ni Severin ay tiyak na ikakainggit ng karamihan sa mga alchemist. Pagkatapos lulukan ng ilang pills upang maibalik ang kanyang espiritual na lakas, nagpa siya si Severin na magpahinga hanggang halos ganap na bumalik ang kanyang enerhiya at kapangyarihan. Tumayo siya na may kislap sa mga mata at bamulong sa sarili, natapos ko na maging ika-6 na antas na alchemist. Sa higit na karanasan sa paggawa ng Pristine Spirit Pill, magkakaroon si Diane at ang mga babae ng sapat na supply ng pills para sa kanilang pag-unlad. Naalala ni Severin ang lahat ng kanyang pinagdaanan at nakaramdam ng emosyonal na kasiyahan. Bamulong siya sa sarili, ang kadakilaan ay makakamtan lamang kung kasama natin ito. Naalala niya ang pagkakatigil bilang isang ika-5 antas na mataas na ranggo na alchemist sa loob ng maraming buwan simula pa noong panahon niya sa Sky Blue Sect. Kahit ang Primus Spirit Pill recipe at kasaganaan ng materyales sa Nuntu City ay hindi nakatulong sa kanyang pagsasanay dahil sa sunod-sunod na kabiguan. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating siya sa Gronde Uno Sect. Ang simulation at feedback sa Alchemy Tower ang nagpadali sa kanyang paglipat mula sa ika-5 antas na mataas na ranggo na alchemist tungo sa ika-6 na antas sa loob lamang ng kalahating taon. Naramdaman niyang maswerte siyang pinili ang Gronde Uno Sect kaysa sa ibang 3 sekta. Bagaman ang galing ni Severin sa espada ay tugma sa focus ng Pure Void Sect, ang kakulangan ng kilalang alchemist sa sekta ay isang disbentahe. Maaaring magaling siya sa espada kapalit ng alchemy, ngunit naniniwala siyang pagsisisihan niya ang desisyong iyon. Ipinagtabuyan ni Severin ang mga iyan at muling nakatuon sa mga materyales sa simulation. Bagaman maaari nang ituring si Severin bilang isang ika-6 na antas na mataas na ranggo na alchemist, ang pagdaan sa ika-6 na antas ay nananatiling hamon dahil sa pangangailangang makagawa ng elite na kalidad na pills. Pinalakas niya ang kanyang determinasyon, huminga ng malalim, at nagpatuloy sa pagsasanay sa alchemy. Pinili niyang gawin muli ang Pristine Spirit Pill, inihagis ang mga materyales sa kaldero, at sinimulang pinuhin ang mga ito sa isang pills. Ang patuloy na karanasan ni Severin sa paggawa ng Pristine Spirit Pill ay nagdulot ng pagbuti sa kalidad,
At ang 4 na gintong linya na nangangahulugang mediocre na kalidad ay tumaas sa 5. Mabilis ang paglipas ng panahon habang nagpapatuloy siya, at nakalipas ang 3 buwan.